Yun. Good morning po muli sa ating lahat. Ngayon po umaga ay naniniwala po ako. Hello? Naniniwala po ako na hindi nawawala yung tulog. Naniniwala po ako na ang Panginoon po ay mamumusa po sa atin in a very simple but powerful message po. Ano po? Ang prayer ko po ay ang galing ng Panginoon ng aking gaba. Para malinaw po po muli bahagi dito. So, ngayon po umaga, ang ating pong mensahe po na pagsasalusaluhan, ang pinakamagatan ko po, be an Aaron to someone. Be an Aaron to someone. Pakisabi nga po sa kapatid, be an Aaron to someone. Doon naman po sa kabila. Hindi po, doon po sa kabila, ang pakitanong po, sino ba si Aaron? Kilala po ba natin si Aaron? Okay po, so may mga pagkakataon po sa buhay natin mga kapatid. Ganito po madalas ang nangyayari. Ano po? Madalas po ang napapansin natin sa labas ng church or nasa loob ng church, sa social media and everything po, kahit sa trabaho. Ang madalas po natin nakikita yung nasa spotlight. Ano po? Yung sikat, yung leader, kaya po sa mga trabaho, sa mga panahon, yung boss, sa isang munisipalidad, yung mayor, yan, ano po, yung sa probinsya, si Go, yan, ano po, sa social media, kung may buhay nanood ng mga nagluluto, si Mami Grace ng Felix, si Okay na to, ayan, ano po, si Con Cruz, at sa may mga iba pang mga nasusubaybayan natin yung mga influencers sa social media. Sa mga big churches naman po, yung mga malalaking ministries, ang napapansin natin doon yung mga buong na leaders, ano po, mga pastor, ganyan. Pero hindi po natin lagi napapansin yung mga tahimik lang na mga nasa behind the scenes. Ano po, yung mga sidekick, yung mga assistant or personal assistant, yung mga supporters, yung mga mentor or yung mga runners, yung mga tao na po yun or yung mga leaders na yun. Ano po? So, mas madalas kasi kung sino yung sikat, yung talaga yung nakapansin. Ano po? May kasabihan po na behind every strong leader is someone who stood with them when they were weak. So, ang isang malakas daw po na leader, sa kabila noon ay mayroong someone na tumayo or sumama sa kanila sa panahon ng kahinaan nila. Kaya sila malakas kasi mayroong sumama sa kanila kahit doon sa panahon ng kahinaan nila. Amen po. At hindi po lahat ng tao ay tinawag para sa stage. Hindi po lahat ng tao tinawag para sa spotlight or sa harapan. Pero lahat po tayo, mga kapatid, tingin po kayo sa akin, lahat po tayo tinawag ng Diyos para maging support sa kanyang plano. Amen po. Hindi man tayo lang tinawag para maging leader, maging ulo, pero lahat po tayo tinawag para maging support sa kung ano ang plano ng Panginoon. Amen po. Kasi not everyone is called to be Moses. But everyone is called to be Aaron. Amen po. So, buksan po natin ang ating mga Bible. Kung meron po kayo, Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Ayan, mapalad po tayo, lagi po may available na Bible dito sa ating church. Kung wala po kayong Bible, nilagay ko na rin po dyan sa PowerPoint. Okay po. Basahin po natin. Sabi po sa verse 8, Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Verse 11, And it came to pass,
When Moses held up his hand, the Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, and the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Last verse, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Hallelujah. Let's pray po, Panginoon. O God, Lord, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Hallelujah. Speak to us through your word, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Turuan mo po kami, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord, at gamitin mo po akong instrument, Panginoon, para maibahagi ito ng maliwanag. Ngayong umaga, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Mataas ka po, Panginoon, O God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, quick review lang po ano po, sino si Joshua, sino si Moses, at sino si Aaron. So, si Moses po, kilala natin siya, kahit po mga bata, kaya kilala si Moses. Pinakasikat po si Moses doon sa pagkakati ng Red Sea. Ano po, yung nahawi yung dagat, hindi pala nahawi yung dagat. Ano po, si Moses din po ay kilala kasi sa kanya ibinigay yung Ten Commandments. Ano po, pag sa picture makikita natin, yapos-yapos na yung malaking bato, yung tablet na may mga nakasulat na Ten Commandments. Ano po? Kasi po si Moses po ay leader ng Israel sa wilderness na ilang years po? Ilang years po? 40. 40 years po na inilid ni Moses ang Israel sa wilderness. Ano po? Si Joshua naman po ay isa din po sa sikat na pangalan po sa Bible after ni Moses. So, ibig sabihin po, si Joshua, siya po yung successor or pumalit kay Moses bilang leader ng Israel. So, si Moses, tapos si Joshua. Si Moses po, leader ng Exodus or yung leader ng Israel palabas ng Egypt. Si Joshua naman po, siya naman yung leader ng conquest o yung pagpasok na dun sa Canaan. Ano po? So, sino naman si Aaron? Ito na. Mga kapatid, si Aaron po ay kapatid ni Moses. Magkapatid silang dalawa. Ano po? Anak po sila ni Amram at saka ni Joshebed. Tapos may isa pa po silang kapatid na babae, si Miriam. So, doon po sa magkakapatid, si Miriam, si Moses at si Aaron. Ang panganay po doon yung babae, si Miriam. Kung babalikan po natin yung mga mas nauna pang chapter ng Exodus, si Miriam po yung naglagay kay Moses doon sa basket. Tapos pinaano siya sa ilog. Yung kahit pinaano siya sa ilog, sinubaybayan niya si Moses hanggang makita ng anak ng Paraon. Ano po? Tapos, ang sumunod po kay Miriam ay si Aaron na. So, pangalawa po si Aaron. Si Aaron po ay mas matanda ng 3 taon kay Moses. Sabi po sa Exodus 7:7, 80 years old si Moses, si Aaron ay 83 years old. So, mas matanda si Aaron kesa kay Moses. Pero, ano po ba si Aaron? Si Aaron po ay assistant ni Moses. Ibinigay po ng Panginoon si Aaron. Ibinigay po ng Panginoon. Ibinigay po ng Panginoon si Aaron kay Moses. Diba, saan po nangyari yun? Yung nagliyab yung burning bush. Diba, kinausap po ng Panginoon doon si Moses na, Moises, ikaw ang maglilid ng Israel, tutulungan ko silang makalabas ng Egypt kasi inaalipin inaalipin ang bayan ko, so ilalabas sila sa Egypt. Anong sabi ni Moses? Sabi niya, hindi ko po kaya, utal ako, diba? Yung usapan nila. Tapos, anong ginawa ng Lord? Ibinigay niya si Aaron bilang spokesperson.
Ano po? So, si Moses po, meron siyang speech defect, putal siya or bulol, gano'n. Kaya ibinigay si Aaron sa kanya. Kasi si Aaron po, magaling magsalita. Yun po ang sinabi ng Bible. Mahusay ang salita si Aaron, kaya ibinigay si Aaron kay Moses. So, ibig sabihin po, si Moses po, o si Aaron po, ay katuwang ni Moses sa pag-ministry or doon sa pagtulong sa mga Israel na makalabas ng Egypt. Doon po, katuwang na ni Moses si Aaron doon sa naranasan nila yung 10 salot. Ano po, yung 10 salot. Tapos yung doon sa Passover, hanggang doon sa Red Sea na po. Ano po? So, ayun po si Aaron. Bigyan ko lang po ng konting background yung binasa natin text na verses 8 to 13. So, ano po bang background doon or ano po context nun? Ito po, itong verse, Ate Juday, pasulungan ko. Yung verse 8, di ba sabi po dyan, then came Amalek. Ito po kasi, galing na po sila Moses, sila Aaron, mga Israel. Kakalabas lang nila ng Egypt. Ibig sabihin, pinakawalan na sila ng Paraon. Ano po? So, nakalabas na sila ng Egypt. Tapos, marami nang na-experience or marami nang na-witness ito pong itong Israel, kagaya nga po ng Salot, yung Passover, at saka yung Red Sea. Pero habang naglalakbay po sila, papunta doon sa promise ng Panginoon sa kanila, meron po silang nakasalubong. Kaya po dyan nakalagay, then came Amalek. Ano po? Habang naglalakbay sila papunta doon, biglang may dumating, may kalaban. Yun yung Amalek, yung mga Amalekites. So, mga kapatid, hindi po ibig sabihin naglalakad na tayo doon sa will ng Panginoon or naglalakad tayo patungo doon sa pangako ng Panginoon sa atin ay wala na tayong laban o pagsubok. Meron pa din. May mga kasalubong talaga tayong problema kahit nag-decide na tayo na susunod tayo sa Panginoon. Lord, susunod na ako. Pag sinabi mo, Lord, susunod na ako, sasabihin ng Lord, sige, wala ka nang magiging problema kasi susunod ka na sa akin. Ganun po ba? Hindi po, di ba? Tayo po, nung nag-decide tayo sumunod sa Panginoon, kung kailan ka nag-commit na lalakaran yung plano ng Panginoon, doon ka naman inatake ng kalaban. Doon ka naman naka-experience ng mga pagsubok. Halimbawa, decided ka na mag-LCDTC ako, papasok na talaga ako. Saka ka naman sinilip ng mga kasama mo sa bahay. Wala po akong pinapakita ko yan, hindi ko po alam yan. Diba parang saka ka naman sinilip na lagi ka na lang wala sa bahay. Samantalang hindi ka naman nag-LCDTC, wala ka rin naman sa bahay, hindi ka naman hinahanap, hindi ka naman sinisilip. Ano po? Kasi po, may mga pagsubok po talaga tayong makakasalubong kahit po lakaran na natin yung plano ng Panginoon sa atin. Amen po. Halimbawa, kung kailan ka nag-pledge sa gawain, saka ka naman, huminay yung business mo, saka ka naman nagkakauni yung kita, yung mga ganun po tipo, mga pagsubok po yan. Pero ano po ginawa ni Moses? Doon sa verse 9, sinabi po siya, pumili ka ng mga lalaki, sabi ni Moses kay Joshua, di ba? Sabi niya, choose us out men and go out, fight with Amalek. So si Joshua po, siya yung pinapunta dun sa battlefield. Tapos, si Moises naman, yung umakyat sa bundok, ano yung dala-dala niya? Yung staff, yung rod. Ano po? Sa buhay po natin, dalawa lang po ang nangyayari. Battle sa baba, at saka battle sa taas. Ibig sabihin po, battle sa baba, yung physical battle, at saka yung battle sa taas, yung spiritual battle. Yan po ang nangyayari sa buhay natin. Hindi lang laging physical battle, hindi lang din naman laging spiritual battle. Lagi po dalawa ang nangyayari. At may mga laban po na hindi lang nadadaan sa lakas. Kasi may mga laban po na nadadaan sa prayer. May mga laban po sa buhay natin na naidadaan sa spiritual alignment.
Amen po. Hallelujah. So habang lumalaban po si Joshua sa baba, si Moses po nakataas yung kanyang kamay. Ano po? Pag nakataas yung kamay niya, sino po yung nanalo? Yung Israel o yung mga Israelita. Pag bumababa yung kamay niya, sino po ang nananalo? Yung mga Amalek. Ano po? At iyon po ang problema. Yung sa verse 12 po, yun yung problema. Napagod si Moses. Napagod siya, kaya lumababa yung kamay niya. Ibig pong sabihin, mga kapatid, kahit po ang pinaka-spiritual na tao, napapagod din. Kahit strong sila spiritually, yung mga tinitignan natin mga leaders, kahit parang napaka-strong nila, as in, parang, hindi yung siguro yung term na ina-idol, pero hindi po yun. Parang tinitingala natin sila o tinitignan natin sila bilang napaka-strong nila sa spiritual na buhay nila. May mga pagkakataon din po kapatid, mga kapatid, napapagod din sila. Napapagod sila sa responsibilities, sa family, or sa work, sa ministry, at sa mga patong-patong po ng mga pressure and all. Ang ibig pong sabihin ng kung mga leaders natin, kahit napaka-spiritual nila, tao din sila, napapagod din. Ayan po. So, ang dangerous moment daw po sa buhay ng isang tao ay hindi yung pagmahina siya. Hindi po. Ang dangerous moment daw po sa buhay ng isang tao ay hindi pagmahina siya, kundi kapag pagod na siya. Bakit? Halimbawa po, hindi ko po alam kung meron na kayo na-encounter na ganito. Halimbawa po, isang tao may sakit or mapamatandaman or bata. Basta kung matagal na siyang may sakit, dinidil niya yung cancer. Nagtitreatment siya, dinaanan niya yun, humihina yung katawan niya. Pero hanggang hindi pa pagod, yung kalooban niya, yung isipan niya, lumalaban po yun. Mahina na yung katawan niya, lumalaban po yun kasi gusto niya lumalim. Pero kailan po, nawawala ng pag-asa yun. Kailan siya sumusuko? Pagpagod na siya. Ayoko na, pagod na ako. Pagod na ako sa mga aparato, pagod na ako sa kabayo-palit na ganito, pagod na ako, ganito, ganyan. Doon po siya natatalo. Pag natalo na siya. Diba pag na-reach na nila yung pagod, doon na sila nagsisimula umayaw. May mga na-encounter na po kung gano'n na kaya naman ilaban ng pamilya, may panggastos naman, pero yung mismo may katawan, dahil pagod na siya, ayaw na, wala na. Hindi na dama sa treatment, hanggang nawala na po siya. So kapag pagod po ang isang tao, madali po yan mag-give up. Pag pagod po ang isang tao, mabilis mag-breakdown. Naranasan niyo po ba yan? Pag pagod na kayo, parang ayaw mo na. Nawawalan ka ng passion. Mabilis kang sumuko sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Or kahit nga doon sa specific na pinagdadaanan mo. Pag napagod ka na, ayaw mo na. Ano po? So, tingin po sa kalapit. Tanungin ko, pagod ka ba? Tanungin niyo po, pagod ka na ba? Mga pamiliti ka na, pero pagod ka na. So, ito naman si Aaron. Si Aaron the supporter. Ano po, doon sa verse 10 po, na pinanggit dyan. Sabi ko sa verse 10, balik na po sa verse 10. Ayan, ang sabi ko dyan. So, Joshua did as Moses had said to him and quote with Amalek and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So, hindi lang po si Moises yung umakyat. Ano po, meron siyang kasama. Ang kasama niya ay si Aaron at si Hur. Dalawa yun po, Aaron at Hur. Pero bibigyan lang po natin ng tingin yung kay Aaron. O ano po. So, umakyat siya kasama si Aaron at sama si Hur. May tinawag po ang Panginoon para sa atin na hindi lang sa baba. Diba? Nabanggit po kanina. At may mga tinatawag po ang Panginoon sa atin para umalalay sa taas. So may Joshua sa battlefield, may Moses sa hill, at
sumusuporta. Kaya po yung title natin, Be an Aaron to Someone. Tayo po, sumuporta tayo kung ano yung plano ng Panginoon. Sumuporta tayo kung sino pinilindig po ng Panginoon. Amen? So, paano na tayo magiging Aaron? Number 1 po, ano po yung ginawa kami Aaron doon? Yung mga katangian niya, ano po yung ginawa niya? Una, Aaron stayed close. Hindi po sarado ha. Aaron stayed close. Ibig sabihin po, lagi siyang kalikit ni Moses. Lagi po silang magkasama. Hindi siya lumayo. Ano po? He stayed near Moses. Hindi siya nag-absent, hindi siya nag-excuse, hindi siya nagdahilan na kung ano-ano. Hindi niya iniwan si Moses. Mga kapatid, medyo rare quality na po ito ngayon. Yung nag-stay. Marami po kasing tao na kapag hindi na napansin, umaalis. Yung kapag hindi na paboran, nawawala na lang. Yung bang kasama mo pag okay ka, pag may blessing ka, o kaya pag may pakinabang ka sa kanila, pero pag wala na, nawawala din. O kaya naman po, mapahindian mo lang minsan mo lang naman napahindian, pero kablado ka na. Mga kapatid, Aaron stayed close. The great support you can give someone is your presence. Amen po. The greatest support you can give someone is your presence. Hallelujah. Yung nandyan ka lang sa tabi niya, hindi naman literal lagi, na hindi na kayo naghiwalay. Kahit di naman kayo magkasama ng bahay, o talagang di na kayo naghiwalay. Hindi naman po gano'n. Pero yung ramdam na yung tunay na nandyan ka lang. Yung pag nag-message ka, nandyan ka, nakakagal makinig. Minsan hindi naman po kailangan ng tao ng maraming advice. Ano po? Minsan po tayo, pag po tayo may mga dinadala sa buhay, tapos gusto natin ng kausap. Hindi naman po ibig sabihin na naghahanap tayo ng agad ng advice. Minsan po gusto lang natin ng mahihingahan. Gusto lang natin ng may makikinig sa atin. Amen po ba? Hindi naman lagi na kailangan may sasabihin tayo dun sa taong nangangailangan ng tulong. Hindi naman dapat na lagi tayo may sermon. Ang kailangan lang makita at maramdaman po niya na nandyan ka. Nakasama ka na. Makikinig ka lang yung nararamdaman niya na hindi mo siya iiwanan. Amen po. Kasi presence is powerful. Amen po. Amen. Mas masarap yung may kasama ka kaysa yung mag-isa ng lumalaban sa problema. Ano po? Kahit hindi ka man na agad tulungan, pero nararamdaman mo na intindihan ka niya, nakikinig ka, powerful na yun. Nakakapagbigay na po ng strength yun. Amen po. Kasi presence is powerful. Pangalawa po, Aaron did not judge Moses. Aaron did not judge Moses. So si Aaron po hindi na ginudge si Moses, hindi na sinabi na, abang Moses, si Joshua nga nakikipaglaban na sa baba, tapos ito magtataas ka na lang ng kamay. Kinapapagod mo pa yan. Wala kang ganun si Aaron. Hindi siya ganun. Hindi niya sinabi na, Aaron, ikaw itong utal, ikaw pa yung leader. Ako nga itong magaling magsalita, pero ako taga-support lang. Hindi po ganun. Hindi po ginudge ni Aaron si Moses. Ano po ginawa niya? Nag-stay siya, hindi na ginudge. Hindi na pinahiya si Moses. Hindi niya ginawang issue yung weakness ni Moses. Instead, inunawa niya. He understood the job. So may mga tao kung ganyan, yung gagamitan ka ng weakness mo, yung imbis na tulungan ka, pinihila ka pang pababa. Masakit. Yung imbis na itaas yung kamay mo, i-encourage ka, sila pa yung nagpapabigat at nagpapabagsak sa'yo. May mga tao kung ganyan, pero wala kung ganyan dito. Amen po. Amen. Hallelujah. So, ang Aaron po, hindi siya nagdadagdag ng pressure, kundi
Hindi siya nagdadagdag ng pressure, hindi siya yung may problema na nga yung Moises or may problema na yung leader niya, dadagdagan ka niya. Ang Aaron po ay nagbabawas ng bigat. Amen. So, ang Aaron's spirit po kasi ay different. So, ano po ba ang ginawa niya para makabawas sa hirap ni Moses? So, yung number 3 po natin, yung Aaron took action. So, nag-stay siya, hindi na siya si Moses. Ang sumunod doon, Aaron took action. So, ano po bang ginawa ni Aaron? Doon sa verse 12, diba sabi po doon, they took a stone and put it under him. Ibig sabihin po, pinaupo niya si Moses. Kasi alam niya or nakita niya na nabibigatan na si Moses, napapagod na, kaya gumawa siya ng action. Amen po. So, hindi lang na sinabi na, nung nakikita niya napapagod na si Moses, hindi na sinabi, sige, kaya mo yan. Hindi na sinabi, I'm praying for you. Hindi na sinabi, God bless you. Wala akong masama doon, wala akong masama mag-cheer. Pero, ang tinupunto po natin dito, merong action. Kasi, ang pagmamahal po ay merong action. Ang tunay na pagmamahal, mayroong action. Amen po, mga kapatid. So, ang true support po kasi ay practical. Ang totoong pagsuporta, may practical po yung ginagawa. Halimbawa po, ganito. Halimbawa po, may outing kayo. Kung sino mang kasama nyo, kung pamilya man o mga kaibigan, katrabaho man po, ano. So, yung isang kasama mo, marunong lumangoy, yung kaibigan mo. Pero suddenly, habang sa paglalangoy niya, marami pinulikat siya. So, dahil sa pagkakapulikat niya, dandahan siyang nalulunod. Ano po? So, ano po ba yung gagawin natin? So, sabihin ba natin sa kanya na, sige, ayaw mo yan, halika dito, eh, pinupulikat na ako. Hindi mo sasabihin sa kanya na, go, 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 swim. Ganun po ba? Hindi po, ang gagawin po natin doon, sure ako, marunong na tayong lumangoy or hindi, tutulungan natin siya. Kasi ang tunay na pagmamahal, may action. Amen po. Hindi ka doon sisigaw ng sige, dito, kanan, kaliwa, dito, mas mababaw. Hindi mo tayo sisigaw ng ganun eh. Kung marunong ka lumangoy, baka nga nag-dive ka pa doon. Hinilahin mo siya, o kaya itutulak mo siya para makahinga siya. Hindi siya malulod. Or kung hindi man po tayo marunong lumangoy, kung sasakluluhan man natin siya, tatawag tayo ng ibang sasaklolo sa kanya or may ibabato tayo sa kanya para makaahon siya. Ang punto po doon, marunong na tayo lumangoy, meron tayong gagawin action para hindi siya tuluyang malulod. Amen po. Hindi naman po laging cheer ang kailangan. Kundi po yung hihila o magtutulak para makaahon siya. Amen po. So si Aaron may action siya, pero hindi lang po siya basta umaksyon. Ano po? Nakidamay siya sa sakripisyo. Kasi Aaron lifted Moses' hands until the end. So dun sa verse 12 po, sinabi dito na, stayed up his hand until the going down of the sun. Ibig sabihin po, hindi lang nila iniangat yung kamay ni Moses tapos iniwan na. Hindi nila sinabi na, Moses, nababa na yung kamay mo, iangat mo. Nakatalo iangat mo yung kamay mo. Hindi ko na sinabing gano'n. Anong ginawa niya? Nakisakripisyo siya na hawakan o itaas din yung kamay para huwag bumaba o para maging mas magaan para kay Moses yung pag-angat ng kamay. Ano po? Nandun sila hanggang matapos yung laban. Itinaas nila yung kamay hanggang sunset. Sinabi po doon sa verse 12, until going down of the sun. So, ibig sabihin hanggang manalo. Itinaas nila yung kamay hanggang manalo. Hindi iniwan. Hanggang matikman nila yung taste ng victory, nandun sila nakisakripisyo. That is the spirit of true support, mga kapatid. Yung faithfulness, yung consistency, yung loyalty ni Aaron mula po nung umpisa
dito po sa pagharap nila doon sa mga Amalek, naandun yung faithfulness ni Aaron, nandun yung consistency, at saka yung loyalty. So, hindi lang po siya basta sumuporta kay Moses sa umpisa lang. Hindi rin naman po doon sa dulo lang. Naging consistent siya and faithful na mula umpisa hanggang dulo, sumuporta siya. Kahit doon sa gitna. Hindi sa umpisa lang, hindi sa dulo lang ang mananalo na nandun na si Aaron. Hindi po, all throughout, nakasupport po si Aaron kay Moses. So ano po result ng nanalo po si Joshua doon sa battlefield? Nanalo po sila laban sa mga Amalek. So ang mga victories po and tagumpay natin ay hindi lamang po lagi sa mga pinuno natin. Siyempre, si Lord po ang dahilan ng ating mga pagtatagumpay talaga. Pero sa lahat po ng mga pagtatagumpay po ng mga pastor natin, nandiyan po yung kanilang asawa, nandiyan yung kanyang family, yung mga leaders po natin na nagtatagumpay dahil po nandiyan yung mga co-workers. Mga kasama nilang nagpapatuloy, mga kasama nilang nag-encourage sa kanya, patuloy na kumikilos. So, dun sa mga businesses, yung mga boss na nagtatagumpay ay dahil po sa mga employees. Hindi lang dahil sa sarili lakas ng boss. So, may mga anak ko na nakakaabot or naabot yung pangarap nila, hindi lang dahil sa sarili nilang talino or lakas, kundi dahil din po sa mga magulang. Na sumusuporta at ginagapan sila para makapagtapos sa pag-aaral. And not everyone will be Moses or Joshua, but everyone can be Aaron. Amen po. So, paano maging Aaron today, mga kapatid? Paano ba maging Aaron? Be an Aaron in the church. Be an Aaron in the church. Mga kapatid, pastors are not supermen. Yung mga pastor natin, yung mga leaders natin, hindi po yan sila mga robot, hindi po sila mga superheroes. They get tired too, napapagod din sila. So madami din silang dalangin po sa buhay, hindi lang po preaching ang pagpapastor, mga kapatid. Ang isang pastor po, hindi lang yan isang linggo mag-aaral kasi mag-work siya sa Sunday. Hindi po. Nag-mentor po yan, nag-aalaga, nag-aaral, nakabila ang mga gawain, at may pamilya din. May mga personal struggles din po ang ating mga leaders. Pwede natin gawin para maging Aaron? Mag-pray po tayo, supportahan po natin sila. Not criticisms at decision at mga halimbawa, yung mga hindi pabor na desisyon na ginawa nila ay i-judge na natin. Hindi po, mga kapatid. Hindi po sila inilagay ng Diyos na ilid tayo para masgahan natin sila. Or gamitin mo ang mga weaknesses nila. Na parang, yung parang pag meron tayo nakita hindi pabor sa atin, ay basta na lang tayo magsasalita against them. Hindi po, mga kapatid. Hindi po yan nilagay ng Panginoon sa harapan natin para husgahan po natin. Nilagay po sila ng Panginoon sa harapan natin para i-lead tayo, i-guide tayo. Tayo po, supportahan po natin sila. Amen po. Kung meron man po na mga na-hurt sa atin dahil po sa mga leaders natin, without them being aware, mga kapatid, harapan ko po sinasabi sa ating lahat, hindi po yung entitlement para saktan din natin sila. Hindi po na-hurt tayo dahil iginorate tayo ng ating mga leaders or pastor natin, mga leaders natin, ministry heads natin. Hindi po yung ibig sabihin na dahil nasaktan tayo, kinorate tayo, entitled na tayo para saktan din sila. Yung damdamin nila. Amen po. Hindi po yung title yung para i-disrespect natin sila. Hindi natin karapatan doon para tirahin sila.
weaknesses nila. DNA lang in the church, mga kapatid. Kung may issue po tayo sa church, huwag tayong makisali sa mga chismis ng mga kapatid. Alam, may member po na nag-message siya sa inyo, nag-PM na, si ganito, si ganyan. Alam mo ng chismis o alam mo kung walang katotohanan. Kung totoong may concern po tayo sa church, daanin natin sa tamang paraan. Ang Aaron spirit is not gossip spirit. Amen po. Ilid natin sila, be an Aaron, ilid natin sila sa tamang paraan. Amen po. So, support the ministry financially kahit maliliit na bagay. Ano po, halimbawa, kung ito man ay hindi naman karamihan yung pera mo. Pero alam mo may need ang church, be an Aaron by doing, magbigay ng mga maliliit na bagay. Ay, maliit lang, pero consistent, napakalaking bagay po. Halimbawa, yung mag-volunteer ka, kung kailangan ng power sa church, yun. Kahit hindi laging cash, malaking tulong po sa church. Amen po. So, halimbawa, kung may event naman po tayo sa church, iwasan po natin maging spectator Christian. Spectator Christian. So, halimbawa, may youth camp, may missions, may may feeding program. DNA po sa pamamagitan ng pagtulong sa mga preparations. Ano po? Yung simple magluto, magbuhat ng gamit, maglinis pagkatapos ng gawain, maghugas ng pinggan pagkatapos ng halinan. Ano po? Yung mga dishwasher natin pagkatapos ng gawain, yung family night, mga Aaron po kayo. Salamat po sa inyo. Yung pagkatapos ng gawain, wala na nasasakyan ng mga kapatid natin, hihahatid pa pauwi. Ano po yung pagiging Aaron din po yun. So, salamat sa mga magigiting na drivers ng event Sir Kabanganan, sa Ninong Joey, ihahatid pa yung mga isinasabay, si Pastor Dave, ihahatid pa yung mga wala na masakyan. Simple, po yun, simple gawain na pagpapakita ng Aaron spirit. Kasi po, hindi po laging glamorous, pero yun po ang Aaron ministry. Amen po, ang ministry ni Aaron hindi laging nasa spotlight, hindi glamorous. So ano ba po example? Protect the pastor or your leader's mental health. Ayan. Kung halimbawa na meron tayong nakasalubong o nakausap na parang nagsasalita behind dun sa ating leader or kahit hindi sa dito sa church, halimbawa sa trabaho, pag nakakarinig tayo na sinasabihan ng hindi maganda sa likod ng taong yun, kausapin natin ng kalmahin natin siya. Nakalang sobrang pulpul yung emosyon na kaya nabibitawan ng mga salitang gano'n. Pwede natin siyang i-remind ng respeto. Kasi leader yun. Pwede natin siyang i-remind ng respeto kasi boss yun. Huwag natin hayaan na mag-isa yung pastor natin sa atake. Huwag natin hayaan na yung leader natin ina-atake. Tapos naririnig na natin wala tayong ginagawa, mga kapatid. Alam ko po, madaling sabihin po yun, pero mahirap po yun. Pero yun po ang tamang gawin. Sometimes, being Aaron means being a shield. Amen. Hallelujah. So, paano pa po? Paano pa po magiging Aaron? Be an Aaron in the church. Next po, be an Aaron in your family. Paano po maging Aaron sa family, sa inyong pamilya? Halimbawa po, sa inyong asawa. Be an Aaron to your spouse. Halimbawa, pag uwi mo sa bahay, galing ka sa trabaho, pagod ka, stress ka, or marami kang trabaho, as in talagang exhausted ka. Instead po na sabihin natin doon sa asawa natin na, bakit na uuwi na naman dito, ubus ka na. Diba? Imbis po na magsalita tayo ng gano'n, be an Aaron, sabihin natin, halimbawa, kumain ka na ba? Pagod na pagod
po, ganyan po si Pastor Prince sa akin. Proud na proud po ako doon. Ganyan po siya. Kasi po, diba ako po ay, sa aming dalawa po, ako po ang nagtatrabaho sa corporate world. Marami pong pagkakataon na uuwi ako, hindi pa ako nakaka-uwi ng bahay, alam niya na pagod ako kasi nagkakashot kami. Tapos, alam niya, pagod ako, minsan sasabihin niya sa akin, o sige, pag uwi, magpahinga ka, ako nang magluluto, ako nang masasain, ako nang bahala. Ganun po siya. Aaron po yan eh. Kahit Moses po siya, leader siya, minsan po sa buhay ko, or madalas pala, Aaron din po siya ng buhay ko. Madalas pa nakikita mo parang ako yung Aaron ng buhay niya kasi lagi akong kasama, lagi akong nakasupport sa mga gawain, ganyan. Sa church or sa labas na, ganyan. Lagi akong mabutot. Pero hindi niyo po alam, Aaron din po siya sa akin. So, kaya po, na-proud po ako sa kanya. Lalo na po nung pasukan. Pagpasukan po kasi siya yung naghahalin sa amin, lang sa school, sa trabaho, tapos siya yung susundo, pagkakaiba pa ng schedule na pagsundo. Parang ang dali pong isipin na susunduin na lang naman niya. Pero mahirap din po yun kasi meron din siyang mga dapat asikasuhin, meron din siyang mga dapat gawin. Pero responsible tatay din po siya. So, yun. Proud na proud po ako dyan bilang asawa at tatay. Yeah, love you ba? So, ano ba po? Paano po tayo magiging Aaron sa family natin? Be an Aaron to your parents. So, example po, may mga magulang po na tumatanda na, madalas nakakalimutin na, kaya na po, madalas irritable na, mabilis na mapagod kasi nga tumatanda na, nagkakaedad na. Be an Aaron sa pamamagitan na nagawa, huwag niyo mag-ais ng mga simpleng bagay-bagay, mga house chores. Ano po? Yung ikaw na yung mag-a-assist, ako na po magbabayad sa bills. Kung hindi man sa'yo magbayad yung pambayad, ako na po ang pupunta sa ganito, ako na po ang magbabayad. Ano po bang kailangan? Ako na mag-grocery kasi dadaan ako sa ganito. Ano po? Saka yung mga kabataan, biyan Aaron sa parents natin pag inutusan tayo, huwag naman po laging ang sagot ay wait lang. Masaya ka na, wait lang. So, hindi po ito big moment, pero ito po ay pag-honor. Ano po, yung mga simpleng pagtulong sa mga magulang natin, mga simpleng pagsunod. Hindi siya big moment, pero ito po ay pag-honor sa kanila. Amen po, mga kapatid. Be an Aaron din naman sa iyong mga anak, to your children. Yung anak mong pressured sa school o kaya sa work, or may pinagdadaanan sa buhay, be an Aaron sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Hindi siya mag-ayan. Unawain po natin bakit pa ganun yung mood niya, ano po ang pinagdaanan niya. Iparamdam po natin sa mga anak natin na tayo yung safe space nila. Na pwede silang mag-open up sa atin. Marami po mga kabataan na kaya sa mga kaibigan or sa labas nag-open up kasi hindi nila makita sa magulang na parang open silang magkwento, sabi ng problema, kasi nadja-judge agad. O sabi mo na kasi sa'yo, gusto namin yan, ganito, ganyan. Ano po, yung bang nauunahan ka agad natin ng sermon imbis na unawain natin at pakinggan yung mga anak natin. Madalas po ang mga bata o anak natin hindi po kailangan ng lecture. Ang kailangan po nila ay presence ng magulang. Diba may mga nagdaan po, kakatapos ng mga recognition, ng graduation, ewan po kung may mga dumalaan sa news feed nyo na yung video na yung mga ilang mga batang graduate na walang escort na magulang. Ano po, nakakalungkot. Tapos ang sasalo na lang, guro, yung teacher na nandun. Tapos makikita natin umiiyak yung bata. Bakit? Kasi po, mahalaga ang presence ng magulang. Hindi laging ang mga bata po, kahit tayo siguro, minsan mas mahalaga sa atin yung kahit wala, basta nandyan. Ano po, hindi laging pera ng pera. O eto, pag ganito, yung bigay lahat. Mas magandang ibigay sa
kung meron man. O kaya may mga tampuhan sa pamilya, be an Aaron sa pamamagitan na ikaw na yung magiging peacemaker. Ikaw na yung magpapakumbaba para lang magkakalis kayo. Ikaw na yung magsasorry kahit hindi ikaw yung may kasalanan. Pagpapakumbaba. Be an Aaron in your family. Kasi ang Aaron spirit builds unity, not pride. Amen. So let's go. Be an Aaron saan? Be an Aaron in the church, in your family, and to your friends. So how to be an Aaron sa mga friends natin? Kung meron po tayong mga kaibigan na halimbawa sobrang active sa social media, talagang kita natin, gano'n talaga yung pagkatao niya eh. Tapos biglang nakita natin tahimik na. Be an Aaron by doing, mag-message ka, kamustahin mo lang. Parang hindi mo siya lagi nakikita. Kamustahin lang natin, kamusta ka na, naisip lang kita. Parang hindi na kita masyadong nakikita. Ayaw mo, tara, kape. Tara, kakain. Minsan po yung kamusta natin, yun yung sagot ng Diyos sa panalangin na kailangan pa rin na nakausap. Ano po? Si Jess po. Si Jess po, nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya ate. Tapos ganyan. Parang, siya lang kasi nag-chat sa akin. Kung siyempre ko sa asawa na nag-chat sa akin kahapon, si Jess po nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya ate, parang, bigyan ako nag-light up yung pakaramdam mo yung chat sa akin. Tapos, sabi ko lang sa kanya, just pag-pray mo ako. Isa po gano'n. Yung all of a sudden lang, bigla lang pumasok sa isip namin si ganitong tao, tapos chinat natin siya. Kailangan niya pala kasi nakausap. Ano po? Maaaring tayo yung gamitin ng Lord para makapag-release pala siya ng mga bigatin sa buhay, ang lalahin niya, mga ganyan po. So yung simple ka na lang, siguro naman saglit lang, wala kang isang minuto or 30 seconds na kamustahin natin siya. Kung mag-reply, maganda. Kung hindi, at least naramdaman niya meron mga kamusta sa kanya. Amen po. Hello, sa mga kaibigan natin na may financial struggle. Halimbawa po, may friend tayo nagsasabi kung wala pala siyang pamasahe o wala siyang ng trabaho, pero nalaman mo. Pwede po tayo maging Aaron sa pamamagitan ng discreet help. Halimbawa, kung Gcash mo, mabigyan natin kahit konti. Mag-refer tayo ng work, o kaya magbigay tayo ng racket or opportunity. Alam mo po, dito po sa church natin, ang dami pong ganito, yung Aaron sa kaibigan. Siyempre, dito, church tayo, pero tayo po dito, family na nga rin po tayo, magkakaibigan tayo, pasok na kayo dyan sa tatlong yan po. Ang dami po dito sa akin na nagbibigay ng opportunity na kahit pa paano ay makatawid sa financial struggle. Halimbawa, yung mga nagtitinda, kahit parang hindi mo naman kailangan, bibigyan mo. Ayun, pagiging Aaron po yun. So, hindi kailangan laging ipaalam din po sa iba. Hindi naman po laging kailangan na tumulong kahit papaalam mo. Hindi po. Amen? So, may makikita na po ba kayo? May mga pumapasok na po ba sa isip ninyo kung sino po ang mga Aaron ng buhay ninyo or kung Aaron ka ba? So, mga kapatid, pwede rin po tayong maging Aaron sa ating mga kaibigan na nagsiserve sa ministry. Halimbawa, yung kaibigan nating youth leader, kaibigan nating leader, pastor, ganyan. Pwede po tayong mag-message sa kanya. Halimbawa, yung message natin or tapat natin bago siya magsalita na ate, I'm praying for you. Mga simple things po, pero malaking impact. So, kaya mag-volunteer tayo sa ministry nila, nabalitaan natin, may evangelism, may mission, ganyan, ano po kayo tutulong po. Mga ganun po, mga sport na simple lang. Mga encouragement na simple, pero can fuel a tired servant. Amen. So,
So, kung meron po tayong mga kaibigan na nag-share sa atin, mga kapatid, nag-share sa atin, tapos yung bang minsan, kahit joke lang, masasabi namin na, ako nga, ganito. Ano? Kahit parang joke sa atin, mabigat na nga yung lalahin ng kaibigan natin, tapos sasabihin pa natin, ako nga, ganito yung naranasan ko, ako nga, ganito, wala pa ngayon sa kaibigan ng naranasan ko. Mga kapatid, pag kung may mga kaibigan tayo na nangangailangan sana ng kausap, makinig tayo. Stay tayo sa tabila, huwag natin silang i-judge. Umaksyon tayo at makasakripisyo tayo kung kinakailangan. Ingat po. So, ngayon po mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Ikaw ba ay Aaron or ikaw ay Amalek? Heart check tayo mga kapatid. Ako ba ay Aaron or ako ay Amalek? Because there are people who lift and there are people who attack. So ano po ba tayo? Aaron po ba tayo or Amalek? Tayo ba ay nag-lift, nag-encourage, or tayo yung umatake? There are people who build and there are people who destroy. Alin po tayo sa dalawa? Nag-build or nag-destroy? And there are people who support and there are people who complain. Ano po tayo? Supporter po ba tayo or taga-complain? Malungkot po mga kapatid, minsan hindi po outsider ang ginagamit ng kaaway. Minsan yung kasama na natin sa circle natin. Kung sino kayo kasama natin sa circle natin na inaasahan natin makaunawa sa atin, sumuporta sa atin, sila pa yung nagpapabagsak sa leaders natin, sila pa yung nagpapahina ng kalooban mo. Kasi gagamitin talaga ng kaaway, kasi nandi-distract po ang kaaway. Hindi po ako nangangondem mga kapatid. Pero I am here to call you higher. The enemy wins when the hands of the leader fall. The enemy wins when the hands of the leader fall. If you cannot lead like Moses, then lead like Aaron. Hindi po natin kayang mag-lead kagaya ng mga ginagawa ng leader natin. Maging Aaron tayo sa buhay nila. Taga-lead. Ngayon po, taga-tulong, taga-encourage po sa kanila. Kasi mga kapatid, sabi ko sa Galatians 6:2, tulungan niyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad niyo ang kautusan ni Kristo. Tulungan niyo ang isa't isa. Magtulungan po tayo mga kapatid para matupad po natin kung ano po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen po. So, mga kapatid, ano lang po, sorry. Maaari pong ang tingin mo sa sarili nyo ay Aaron na kayo. Ano po? Sure ka, taga-support ka, taga-encourage ka. Pero mga kapatid, baka po kayo yung Aaron na kailangan din ng sariling Aaron. Naranasan niyo po ba yun? Naranasan niyo po yan? Parang okay sa'yo, masaya na tulong ka, masaya ka na taga-support ka, pero dumadating din sa punto ng buhay na parang pagod ka na din. Naghahanap ka din ng Aaron ng buhay mo. Hallelujah. God designed the church not for solo battles, but for shared victories. Ang church po ay i-disenyo ng Panginoon para lang sa mga lumaban tayo kanya-kanya nating problema. Pero pwede natin pagsaluhan ng victories mga kapatid. Kaya po tayo pamilya dito, kaya po tayo magkakaibigan dito. Kasi pwede natin pagtulong-tulungan kung ano man ang pwede natin pagtulungan para magtagumpay tayo. Amen
Amen po. And when we lift the hands of the weary, God gives victory. Amen po. Pag sumusuporta tayo, walang support tayo sa ating mga leaders, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sama-sama tayo nagtatagumpay. Binibigay ng Panginoon ng katagumpayan kasi natutulong-tulong tayo. Nagiging madali ang lahat ng bagay. Amen po. Naalala ko lang po si Chan. Si Chan po kasi, nung binata pa siya, na kaibigan ko na siya, nagtao na po siya dito sa church. Nakita ko po yung pagiging Aaron niya, pag-suporta sa mga gawain, sa mga leaders and all. Yung mga sakripisyo niya na kahit wala siyang pamasahe, maglalakad siya, yung mga ganun. Di ba, Chan? Naging Aaron siya, pero dumating din sa punto ng buhay niya na naging Moises siya. Nakikita na natin siya naging spirit, na naghilig sa atin, may sarili na siyang ministry na hinahawakan. Kasi maaari kong gano'n. Sa punto ng buhay natin, hindi pa muna tayo Moises, Aaron muna tayo. At si Richard po, kahit meron siyang punto ng buhay niya na Moises na siya, hindi siya nakatapos or hindi niya iniwan yung pagiging Aaron. Kahit Moises siya, Aaron pa rin siya. Amen? Sana po mga kapatid, maging po tayo. Kung halimbawa dumating ang pagkakataon na i-promote tayo ng Panginoon, huwag natin iwanan yung pagiging Aaron, yung pagiging suporta sa iba. Hindi ibig sabihin na naging Moises ka na, naging leader ka na, ikaw ka lang na ikaw yung tatanggap ng suporta. Pwede ka pa rin maging Aaron kahit Moises ka na. Muli po, not everyone is called to be Moses or Joshua, but everyone can be Aaron. Amen, mga kapatid. So, tagayin po tayo ang lahat na yun at lalapitan po natin kung sino na po yung tingin natin ay Moises ng buhay natin or kung kilala niyo kung sino yung Aaron ng buhay mo, lalapitan natin siya. Masasabi lang tayo ng mga appreciation words, baka kasi kailangan niya din ngayon. Kailangan niya ng yakap, kailangan niya ng kausap, na mag-a-appreciate sa kanya. So sige po, tayo po tayo. Kung pwede po, simple word